Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments at halos lahat kayo is resonate. Quick comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan niyo, binabasa ko, makakulang ang energy niyo, makaresonate na kayo sa ating video. Maraming salamat po pala sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo talaga na energy niyo lang ang gusto yung makuha natin, nasa baba po ng video ito, how to contact me. Tandaan nyo, general reading po ito, hindi po ito personal reading nyo. Kuhanin nyo lang talaga sa inyo. Maaring ito sa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Medyo lawakan po natin yung ating intuition, ng ating pag-iisip. Hindi lang po ito related sa relationship, related po ito sa trabaho mo o kung saan man. Okay? Alamin natin, tingnan natin kung ano ang iyong challenge, advice at overall energy mo sa mga natitirang araw ng May 2024 at saka ang tao na nakakonect sa'yo, feelings, no? Tao na nakakonect kay Pisces, ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Show me, show me, show me. Anong nararamdaman mo kay Pisces po, show me? The Six of Cups. Intention para kay Pisces. What is your intention? Anong intention mo kay Pisces? Ayun na, dalawa. Ay. The King of Wands and the Page of Pentacles in reverse. Okay. What is your behavior toward Pisces? Maaaring ikaw rin ito, Pisces, o siya, ano? The Nine of Swords. Pisces, anong nararamdaman mo sa tao na to? The Knight of Cups. And what is your challenge sa mga natitirang araw ng May 2024? The Seven of Swords. At ano naman, universe, ano pong advice nyo kay Pisces? Please show me. The Eight of Swords. At syempre, overall energy ni Pisces. The Ten of Swords. Wala, puro sword to. Oh. More on sword ka. Siguro, kailangan mong Bakit Six of Cups? Tao na nakakonect kay Pisces. Bakit Six of Cups? Maaring ikaw to or siya, ha? Bakit Six of Cups ang nararamdaman mo kay Pisces? Thank you. The Chariot Queen. Ay, hindi. Okay. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Hindi yung, oo, naalala ka niya. Naalala niya yung mga good memories nyo. Kasi, maaring kayo is naging matagal din nito, no? Sa nakita ko dito. Nandito rin yung mga good memories, reminiscing the past. And hindi yung maaring namimiss ka niya or namimiss mo siya, no? Sa nakita ko dito. Gusto ka niyang kausapin sa nakita ko dito, pero hindi ko alam kung siya ang nag-move o you are move on, no? Handito yung maaring isa sa inyo is naging makasarili, no? Or mas iniisip yung sarili than sa nakaraan, no? Maaring ganon. Tingnan natin. Pwede ko bang malaman? Lagi ka nasa isip nito every night. Okay, ibig sabihin gusto niyang makipagkita sa'yo. Maaring ito is anak mo, maaring kapamilya mo, maaring dati mong relationship, o maaring malapit sa puso mo, itong tao na to. Gusto niya ng getting together, union, or something gano'n. Nakita ko sa kanya, no? Gusto niya uli kayong magkita, no? No, ganun. Baka bigla siyang umuwi or ikaw ang uwi sa Pilipinas or basta may getting together, they want union. Maaring, I don't know, parang something gusto niyang ng surprise or magkaroon ng event, something ganun. Gusto niya makipagkita sa'yo.
Bakit naman ang iyong intention is the 10 of Page in reverse and the King of Wands? Bakit Page of Pentacles and ay intention niya sa'yo, nagiging ano siya nagiging emotion, o maaring ikaw to ha. Nandun yung emotion, nandun yung lungkot, nandun yung hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Andun yung napapagod na rin siya sa pag-iisip. Kasi hindi niya alam kung ano yung solution, kung paano magkakaroon ng step up when it comes sa inyong dalawa or sa sarili niya. Or maaring ikaw to. Handoon yung Pisces, may bad news ka ha. Handoon yung hindi mo alam kung ano yung, hindi niya alam kung ano, or ikaw to. Pero intention niya ganun eh. O hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin o anong dapat niyang, hindi alam yung layunin niya eh. Hindi ko alam, parang nag-iisip pa siya ng solution, nag-iisip siya sa sarili niya. Minsan nag-iisip siya kung urong-sulong kasi nararamdaman niya eh. Napapagod na siya, ganyan. Gusto na niya abandonahin itong sitwasyon na to, pero or gusto naghahanap pa siya ng katotohanan, nagsisiyasat pa siya sa sarili niya. Hinahanap niya pa yung ano bang dapat gawin, ano bang solusyon, bakit nangyari, bakit ganun. Yung ganun, nawawala siya sa focus, kumbaga, itong tao na to. Gusto niya naghihintay siya ng tamang panahon, no? Kung saan talaga ang tamang destination niya. Kung sa'yo, or mag-focus siya sa sarili niya. No? Or vice versa ito. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang naging irresponsable or siya, baka naging irresponsable siya sa'yo. Pisces, ano? Kung sino man itong tao na to sa'yo. O ikaw ang naging irresponsable. Ganun. Ang nakita ko. Lack of goal siya actually eh. Hindi niya talaga alam kung saan siya patungo eh. Hindi niya alam paano masusolusyonan ito. No? Bakit Nine of Swords? Bakit Knight of Swords ang behavior? No, kay Pisces, maaari ikaw rin ito, Pisces. Or siya. Vice versa. Nine of Swords? Bakit Nine of Swords? Wala. Okay, ibig sabihin, dito sa sitwasyon na to, talagang nagkaroon ng mga pagsisinungaling, ano? Maaring ikaw, Pisces, hindi ka rin nagiging totoo sa sarili mo. No? Maaring may mga gusto kang gawin, pero hindi mo magawa, ganyan. Then, nakikita ko rin na there's a person here na paano bang sabihin to? Na gustong mag-start ng new or gustong sundin yung pangarap sa buhay sa nakita ko dito. Pero handun yung lungkot, hindi niya alam, nagiging kalma lang, nagiging emotion lang, naghihintay lang. No? Naghihintay lang ng mga magiging resulta o nagkakaroon lang ng strategy with it comes dito sa situation na to. Nagkakaroon din ng maaring alam mo na yung katotohanan, no? Dito sa sitwasyon na meron ka, maaring trabaho ito, maaring sa relationship ito, no? Sa nakita ko dito. Handoon din na you want to start a new fresh, or this person is want to come clean, or they want to confess sa'yo sa nakita ko dito, no? When it comes din naman sa'yo, Pisces, kailangan din natin maging totoo sa sarili natin. Nagsisinungaling na rin tayo sa sarili natin. Maaring nagpapaling lang na rin tayo sa sarili natin, o dinaraya na rin natin yung sarili natin. Kahit na may gusto naman tayong gawin sa buhay natin. Kahit alam na naman natin kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin, pero hindi natin ito magawa. Ganun ang nakikita ko. And then, may tao akong nakikitang bitter. Maaring itong tao na ito is
if ever na yung karelasyon mo ito, Pisces, maaring nalinglang ka niya at nadaya ka niya, no? Kasi handoon yung hindi siya naging totoo, babaero, lalakero, or nag-i-sneaky itong tao na to sa'yo. No, maaring itong tao na to, maaring may problema siya when it comes to money, no? Makakaramdam ka rin ng sakit ng ulo at paa sa nakita ko to, or makakaramdam ka ng parang masamang pakiramdam. Ganyan. I hope hindi illness, ano? Pero may tao akong nakikita may sakit. O baka hindi rin magiging maganda na yung pakiramdam mo. Ganun nakita ko. And then, naghihintay ka talaga ng enlightenment. Also, this person, hindi yung naghihintay siya sa'yo, maaring kung nag-text siya sa iyo o gusto niya makapag-communicate sa iyo, yan, naghihintay siya. Maaring may mga magaganap o mangyayari din na hindi mo aasahan na nakikita ko dito na maaring kumonek sa iyo. No? Or maaring makareceive ka ng mail or text or basta something, may mga manggaganap na mangyayari na hindi mo aasahan. Maaring sa sarili mo, biglang mangyari na matauhan ka, maaring ganun. I-resonate mo yung sarili mo dito, no? Anak! Sa ibang nakikita ko dito, alam mo, may tao ako nakikita dito na ibang tao na parang nagsinungaling sa'yo. Hindi ko alam kung nanay mo siya, may itinago siya. Maaring nalaman mo na rin, o ganyan, o natapos na to si Dos. Maaring nanay mo, nanay mo, o kaya tita mo. Ganyan. Basta ano siya, mother figure, or baka lawyer mo, something ganun. Parang hindi naging totoo sa'yo. Or hindi nagkaroon siya ng, may itinago siya sa'yo na hindi mo alam. Maaring in that time nalaman mo. Or maaring itong taon to mag-confess siya sa'yo o may sabihin siya sa'yo katotohanan. No? Sa nakita ko dito. Kasi, I don't know kung gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Maaring ganun. Baka naging sneaky siya in the past o nagsinungaling siya o may itinago siya something sa'yo. No? Sa nakita ko to. Pero, maaring nagkaroon ng regret itong taon na to at gusto mag-confess. Maaring ganun. Or maaring may malalaman kang katotohanan na galing sa kanya. Or may malalaman kang katotohanan na galing sa ibang tao man. No? Bakit Nine of Cups ang nararamdaman mo sa tao na to, Pisces? Nine of Cups? Bakit Nine of Cups ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay, dito yung nakikita ko na, oo, handun yung feelings, you care, you love, nakita ko dito, na handoon yung, nagkaroon talaga ng mga pagbabago which it comes dito sa relationship na to. When it comes to, kung ano foundation na ito sa buhay mo, na nagkaroon ng gano'n. Pero, nakita ko naman na nagkaroon na rin naman ng movement or maaaring nagkaroon ng solution dito sa sitwasyon na to, or isa sa inyo is try to move on, no? Sa nakita ko ito. O ikaw mismo, Pisces, you want to try to move on, no? Or baka mas pipiliin mo ngayon yung nararamdaman mo to move on and to make a new direction sa buhay mo. Kumbaga, abandonahin mo yung nakaraan kasi it's a past. Kumbaga, going towards sa panibagong buhay. Kumbaga, nagkaroon talaga ng mga revelation, nagkaroon ng mga unexpected na nangyari or changes with it comes sa foundation na to, no? Sa nakita ko ito. And then, handun na rin na kahit naguguluhan ka, you need to try, kahit masakit, kahit ang hirap maintindihan o pag-aralan o nakakalito itong situation na to at ang gulo ng sitwasyon na meron ka, siguro kailangan mo mag-decisions in life, no? You need to try a new path or make a new direction. Kailangan mo ng pagbabago sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. Baka iba dito is nag-aaral. No, baka iba dito, meron kayong nakilalang tao when it comes to internet, no? O nakilala mo itong tao sa internet, no? Maaring ganon, na maaring nasaktan ka niya, no? And then, nakita ko rin, siguro this is a time na kailangan mag-focus ka sa sarili mo, huwag kang malito, make a decision para magkaroon ng growth, no? Ilabas mo yung talent mo, ilabas mo yung ikaw, i-explore mo pa yung self mo, need mo ng freedom, mag-forward ka sa mga plano mo.
Okay? Yan na nakita ko. Bakit 7 of Swords ang challenge para kay Pisces? Bakit po 7 of Swords ang challenge para kay Pisces? Bakit po 7 of Swords ang challenge? Ayun o. Bakit po? Iba dito makaka-receive ng mail o may tao na makipag-usap sa'yo o may tao na babalik, no? Saan nakita ko dito? May tao na mahalaga sa'yo eh. Oh. Okay, nakikita ko dito, yung challenge mo ngayon is yung ano eh, no? Yung sarili mo. Challenge mo mismo yung sarili mo. You need to connect to your intuition. You need to connect to yourself. Huwag mo itago. Don't hide your feelings or huwag mo itago yung sarili mo para maging masaya ka. No? Handito yung part na hindi ka makapag-decision sa buhay. Handun yung nagiging powerless ka. Hindi ka makapag-revert o makapag-start a new life. No? Ang nakikita ko dito. Handun yung pagkalito, handun yung hindi ko alam kung nawawala ka sa sarili mo o hindi mo lang alam talaga ang gagawin mo. Ang nakikita ko dito. Ang nakita ko rin dito, mag-ingat ka rin. There's a person here na there's an hidden and may hidden motive sa'yo at may tao na disconnect sa'yo na may hidden agenda rin. No? Sa nakita ko dito. Ingat din kasi may masamang balak siya sa'yo. Sneaky person, something ganun. And then, yun nga. Ang nakikita ko dito, siguro it's time to make a decisions. May mga, hindi ko alam kung natatakot ka to change ang nakikita ko dito or may nananakot sa'yo. Yun ang nakikita ko. May mga pagkairita ako nakikita sa'yo, no? Siguro kasi hindi ka makapag-start ng new beginning sa buhay mo, no? Hindi mo makita talaga yung liwanag, yung hope, yung tamang daan, no? Sa nakita ko. Challenge mo is yung sarili mo, no? You need to be truth. Kailangan mo magpakatotoo sa sarili mo. Kailangan mag-start ng bago. So, you need to escape sa mga situation na not taking or not working na sa'yo talaga, no? Sa nakita ko dito. Bakit po 8 of Swords ang iyong advice, universe? Kay Pisces, please show me. Bakit 8 of Swords? Thank you po. Meron ba kayong travel? May mga biglaang travel ba kayo? Or may travel kayo? Within 3 weeks, 3 months, something ganun. O ano man yan, o 4. Okay, nakikita ko sa'yo dito, ang advice niya sa'yo is, you need to release, or kailangan mo magpakatotoo. Clear mind, you need to take in control yourself, if you want to move on, change, and kailangan mo ma-achieve. If you change, ma-achieve mo yung sarili mo, ma-achieve mo yung mga fulfillment, o yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. And then, nakikita ko rin na mas, kailangan mo rin siguro, mas piliin na muna, or mag-focus ka sa sarili mo. You need to recharge. Huwag kang ma-burn out, huwag kang mag-anxiety, huwag kang maguluhan, huwag kang ma-stagnant sa situation na you feel like you are a victim. Sa sitwasyon na you are in a dark, sa sitwasyon na wala naman nangyayari, sa sitwasyon na na-corner ka, sa sitwasyon na akala mo wala ng pag-asa. Kailangan mong lumabas siya, akala mo kumawala dyan. You need to move on and also more give effort dito sa situation na to. Kung gusto mo ma-achieve lahat ng pangarap mo sa buhay mo, no? Kailangan mo mag-move on. Kailangan mo ng mental strength. Yan. And liberation, freedom, no? Kailangan mo mag-move on. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Okay? At mag-focus sa sarili. Baka may sakit ka, no? Ang iba dito, baka nagkakaroon kayo ng sakit, o may sakit kayo, may nilalagnat kayo, o mabigat ang pakiramdam nyo. Mag-focus kayo, alagaan nyo, maigi yung sarili nyo. Kailangan nyo mag-recharge, ha? May nakita kasi ako may sakit. 10 of Swords. Please show me, bakit overall is a 10 of Swords?
Okay, sa nakikita ko dito sa sitwasyon, ang iyong overall energy. Sa nakita ko dito, handin yung, you need a new horizon. Kailangan mo you need to trust your intuition. Sa nakita ko ito, huwag mong dayain ang sarili mo. Kaya na ko pa sinasabi niya, huwag mong dayain ang sarili mo. Tingnan mo, kailangan mo ng self-love, kailangan mong sarili mo muna ang isipin mo, kailangan isipin mo yung ikagaganda ng buhay mo, and change, action. It's up to you to make it happen. Kung be creative also, and kung gusto mo ng fresh start o gusto mo ng bagong trabaho, yan ang nakita ko dito, you need to choose. Kailangan mo mag-decision dito. Kailangan mo ng changes, always think positive, and action also, no? Beginning and be adventure. Kasi andun naman yung pagiging adventurous mo sa nakita ko dito. Kaso, yun nga, parang yung, halimbawa, nasa sitwasyon ka ngayon, nasa trabaho mo. Halimbawa, trabaho o relationship man yan, sa nakita ko dito. Hindi doon yung, maaring, wala ka lang mapuntahan, pero hindi talaga yun yung fashion mo. Maaring ganun. No? Maaring doon na may gusto ka talagang gawin, pero hindi mo makagawa. No? Yun ang nakita ko. Parang handun lang ikaw. Gusto mong ihiwalay yung sarili mo dito, pero wala kang action. Walang nangyayari. Walang movement. Siguro this is the time na to take it action. Kailangan mo ng movement, no? Arigatou namaste. God bless.